Showbiz fanatics, Jobert Socaldito abay sinagot ni Manay Christy Fermin tungkol sa aligasyon sa kanya pong statement na hindi tipo ni Catherine si Alden Richards. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po ulit magpasalamat sa lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay, at sa lahat ng mga naka-follow po sa aking Facebook page dahil 100,000 followers na po tayo sa Facebook. And I'm always and forever grateful, una syempre sa Lord, and of course sa lahat po ng mga katulad po ninyo na lagi pong nakasubaybay sa mga videos natin. And hindi ko na po kayo may isa-isa dahil talagang sobra po na grabe po yung support ang binibigay po ninyo. So anyways, ito na pag-usapan natin. Matapos po umingay sa social media, dito po sa YouTube world, ang ilan sa mga statement ni Mr. Jobert Socaldito sa kanya pong showbiz channel na Jobert and Chaps, Panoorin natin yung statement niya. Si Alden at si Catherine. Pero okay yon. At least huwag nating lokohin ng mga people. Importante na kasi nga, di ba, tingnan mo nangyari sa Lisken. Tingnan mo nangyari. Yung mga love team na sa kanya pong live video sa YouTube channel niya po ay sinabi niya po rito na hindi daw di umano siya naniniwala na magkakaroon ng relasyon itong si Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. At ang title pa nga nito is Tapos Kat Din Tapos Na. So ganun yung kanyang title dun po sa kanyang YouTube channel, and medyo nawindang dun yung mga Kat Din fans at ipinaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun yung statement niya. Dahil si Jobert po ay maliwanag na isang Katniel fans. Sobra po yung kanyang paghanga kay Daniel Padilla at ang pinakagusto niya talaga kay Catherine is si Daniel. Sinabi niya rin po dito sa kanyang channel na ito na ang tipo raw ni Miss Catherine Bernardo ay mga brusko. So dahil dito sinagot po yan ni Manay Christy Fermin sa kanyang channel. Panoorin natin. Tukan, di ba? Ano pa hanapin natin, di ba? At saka hindi po ngayon at reserve kumilos ang isang lalaki ay hindi na brusko, di ba? Di naman. Kaya na magsabi ka. Siyempre pagka yung sabihin mo na siya talagang bruskong-brusko naman yung tao. Pero, di ba may mga bruskong-brusko, nagugulantang na lang tayo. Ayun. Hindi naman pala totoong brusko. Ay, naku, yun ang malaking fake. Malaking Ang dami di ba nangyari ng ganyan? Lalo sa Amerika. Ay, oo. Tama. Eh, dito nga di ba may mga action star ng bruskong-brusko? Ay, yun na. Depending. Paano? Ba't di ka mo? Ba't di ka mo? Ay, ito naman po yan wala po para sa atin, hindi para sa atin na magsabi kung sino ang brusko, sino ang gusto ni Catherine. Puso po niya ang maghahanap at tatagpo at magdedesisyon. Baka gusto niyo daw yung Maginoo pero bastos. I agree dun po sa statement ni Manay Christy Fermin na parang iba-iba kasi tayo or iba-iba po kasi ang meaning. Pag sinabi kasi brusko parang Maginoo pero medyo bastos. Ganon yung pinaka statement kapag sinabing brusko. At sinabi po din ni Mr. Jobert na imposible daw na magustuhan kasi ang tipo nga daw ni Miss Catherine yung mga ganong tipo kay Daniel. Pero sabi nga ni Manay Christy Fermin dahil nasaktan na siya sa ganong tipo ng lalaki, sa tingin niyo po ba maghahanap ulit siya ng ganong klaseng lalaki? So dahil po dito, sabi po din nito ni Manay Christy Fermin, at marami rin po mga directors ang nagsasabi kasi yung itsura kasi ni Mr. Alden Richards, maamo kasi yung mukha niya. Kaya talagang parang sinasabi tuloy dito na hindi ba manly at hindi ba masyadong hindi raw pasok dun po sa panlasa ni Miss Catherine si Alden Richards. Pero according to Miss Manay Christy Fermin, at the end of the day, si Catherine Bernardo pa rin talaga ang magde-decide for that. At hindi po rason na sasabihin ng ilang mga showbiz personalities na hindi magugustuhan ni Catherine si Alden, Talagang pinangungunahan nila yung desisyon ni Catherine At pinangungunahan din nila kung ano yung dapat na maramdaman ni Miss Catherine Bernardo. Kung tayo nga mga Katde, nag-aantay tayo sa formal na kanila pong announcement at kung ano man yung maging desisyon nila, tanggapin natin yun kasi yun po yung kanilang personal na buhay po nila yan, privado nilang buhay yan, and wala tayo dyan na di tayo pwede manghimasok sa personal nilang buhay, kung ano man ang maging desisyon nila at the end of the day. Pero syempre lahat tayo mga Katden fans ay umaasa pa rin that one day ay makukuha na po nila yung tinatawag na endgame,
And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo. Ito po yung ilan sa mga komento patungkol dun sa kay Alden Richards na nakita nga daw di umano or bakit hindi po siya visible sa mga photos na naglalabasan dun po sa pa-party or birthday party po ni Dr. Ivy dun sa kanya pong party last night. And ito po yung sabi ng ilang mga netizen. Sabi mo ni Miss Gemma, Dar Ed, sa'yo ko dinaan ang comment ko regarding Pulang Araw. If I remember this right, Alden mentioned about DepEd. Pwedeng ipasok ang movie just to remind this generation the history of our country. Now, since mga bata ang audience, pwedeng alisin nila ang kissing scene, ang movie. Di naman siguro kasama ito sa education ng mga bata. Ayun. So, marahil pwede po nilang gamiting platform yan or pwede pong gamitin yan to educate those students, no? Pero syempre may mga masiselan kasing eksena doon eh. Pwede siguro i-edit out tapos pwede siyang ipalabas doon po sa mga pang-educational kasi naman talaga siya. At totoo po talagang pangyayari, historical talaga yun eh. And sabi ni Mr. Francis Caliza Ramos, Dominic Roque is Ivy's baby din. Kaya syempre talagang atin yan. Alam naman natin na si Alden ay belo. Yes, yun po yung isa sa mga dahilan. Pero, syempre, may mga hindi po ganun ka lawak ang pangunawa, diba? Sabi ni Mr. Renato Sain, thank you Mr. Reds, belo is Alden. Bawal naman talaga yung kabubuhan yun naman ni Destiny. Pwede naman sa palagay ko si Alden. I saw a video clip not so long ago. I think bago pa pumunta sa Canada si Alden. Doc Ivy and Alden have attended together. And they small chit chats. I even remember I be jokingly about status between Alden and Kat. As long as hindi ka promote endorser a product na meron ang competitor, that's bawal. But in this case, picture taking with birthday girl is not bawal. That's the rule, I know. Ayun. So, yun nga po yung ilan sa mga sinasabi at opinion ng mga netizen. Pero, syempre parang although hindi naman talaga siya bawal kasi parang kung personal naman siyang inimbita ni Dr. Ivy, but siguro sa hiya na rin ni Mr. Alden Richards na makita siya ng mga parokyano ni Dr. Bello kasi hindi mo natin hawak ang kalooban at kaisipan ng lahat ng mga tao eh. So maaari nag-iingat lang siya sa kung ano man yung pwedeng maipinta sa kanya. And of course, sabi po ng isa pang viewer natin, of course Miss Bello understand if he ask permission. Yes, Dr. Bello will understand that, pero yung mga makakakita, maaaring meron silang masabi or what. So, sabi ni Ma'am Corazon, si Dominic IB, si Alden Bello, kaya di dapat makita. Ayun. So, marami naman pong nakakaunawa at nakakaintindi doon sa sitwasyon. And I know naman na nag-enjoy sila, no, doon po sa party na yun. And sabi ni Ma'am Shelina, sorry po, hindi pupunta dyan si Alden. Alam din ni Katya na bawal ang sigurado ko, binati naman ni Alden si Dr. Ivy at sigurado ko rin na binili nila ang regalo sa Canada. Ayun. So pero po dun sa gala night, 'di ba nakita natin yung pag-uusap ni Dr. Ivy and Alden Richards. Si Dr. Ivy nga ang nagtanong na sana daw pag-uwi niya may good news nang dala, 'di ba? Pati po si Dr. Ivy ay nakikichismis na din sa Kat din. So anyways, thank you so much sa inyo pong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!